Kamusta po ang isang linggong nagdaan sa ating mga buhay? Tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Hindi man siguro at marahil sa pananalapi ay may mga bagay tayong naranasan mula sa ating tagapagligtas. Kaya lang, parang iisa lang yung nagbigay ng patotoo. At isang napakalaking challenge nga naman po yun, sapagkat pag lahat ng doktor ay ganoon, masisira ang pagsasama ng mag-asawa. Ay hindi pa na-check up, tapos gano'n na yung sasabihin. Di ba? Parang nakakasira ng moral. Tapos ay sabihin pang mag-google ka na lang. Aba, pagka ganun, mag-google na lang ho talaga tayo kaysa magpunta tayo sa mga doktor na sasabihin ay ganun yung karamdaman. Ubo pa lang, TB na. Di ba? Lagnat pa lang, ratay na. Nakakahawa na. Ayun, kaya ang tanong, nung kapatid po natin, sino ang nagloko? Isa lang ang sagot, yun doktor. Yun ang nagloko. Nag-aral ka ng 10 taon, tapos ang pasyente mo, sasabihin lang na mag-google ka na. Huwag ka nang magdoktor. At kung wala kang matibay na ibinigay na resulta ng konsultasyon, huwag mo naman sabihin nakakahawa, hindi mo pa nga na-check up, di ba? Pero magaling yung doktor. Magaling. Tingin pa lang sa'yo, nakakahawa ka na. Ngayon, tingnan natin yung katabi natin today. Yan ba'y nakakahawa? Anong parte ng kanyang spiritual na buhay ang nakakahawa sa kanya? O kahit hindi mo katabi, kahit malayo-layo, okay lang. Tingnan mo lang sa kanyang mga mata, nakakahawa ba to? Anong pwedeng makahawa o mahawa ako nito? Diba? May mga, anong tawag doon sa English? Contagious. Oo, nakakahawa. So pagdating sa spirituality, dapat bawat isa sa atin, positibong nakakahawa. Amen. O ngayon, tingnan mo uli yung katabi mo. Positibo bang makakahawa sa iyo yan? O mahahawa ka dyan? Pwedeng mahawa ka ng katamar. Pwedeng mahahawa ka ng kasiyahan. Diba? Katulad halimbawa ng salitang pangalan niya ay joy, hindi naman lahat ng may joy ay may joy. Di ba? Hindi lahat ay masayahin. Hindi nakakahawa yung gano'n kahit pangalan niya ay parang masaya. Ayan. Okay. Sa pabago-bagong panahon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba? Sa kanyang mga panukala, sa kanyang mga salita, tapat ang Diyos. Hindi sa atin, kundi sa kanyang pangako sa atin. Kaya kapag ang Diyos ay nangako, sapat na ito para lubusan tayong magtiwala sa Kanya. At higit sa lahat ay ang sumunod sa Kanya. Okay, nabasa po natin ang teksto natin from the book of John chapter 13, verse 1 down to verse 17. At nakita po natin, ako'y naniniwala na sa pagiging Kristiyano mo, from the very first day of the day na born again ka, nabasa mo na itong aklat na ito. Di ba? At kung ikaw ay siguro mga 5 to 10 years na sa Christian life mo, how many times mo na kaya itong nabasa? And how many times na meron kang narinig sa mensaheng ito?
Usually, ang very prominent or common na matatandaan natin dito yung paghuhugas ng paa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Na-experience nyo na bang maghugas ng paa ng ibang tao? Or someone like na nag-visit sa iyo, sa iyong bahay, at hinugasan mo before na ano ka ng meal, ay hinugasan mo ang kanyang paa. Nagawa niyo na ba yon? Well, personally, ako hindi ko pa rin nagagawa yon. Sa church, nagawa na po namin. Nagawa ko na rin. How about nga doon sa pagbisita? Well, mahirap siguro dahil hindi natin kultura. Di ba? Pero sa kultura ng ating Panginoon as a Jews, talagang nagagawa nila ito, but usually, marami rin ang nakakalimot. Di ba, may pangyayari na si Jesus, pinapasok ni Simon ba yun, sa kanilang bahay, inimbitahan, pinaganda, pero yung kultura ng mga Hudyo na kapag bisita kanila, usual yung pag-upo nila, lalatagan ka ng maliit na planggana at towel at lilinisin, huhugasan yung paa mo. Pero nakalimutan siguro or tingin niya siguro sa kanyang sarili, ako ay pariseo. The man or a man in a position compare sa Panginoong Jesus. Pero si Jesus, kilala niya as a rabbi. So, positionally, hindi naman sinabi ng Bible na pareho sila ng level, pero siguro yung nag-invite sa kanya, tagapagturo ako ng kautusan. Mataas ang aking posisyon. Kaya si Jesus, though he invited to his own house, hindi niya nagawang hugasan. So pagpapakita na in-invite lang siya ng taong ito, pero hindi niya ipinakita ang pagmamahal niya sa Panginoon. Di ba? Yun yung story na may isa namang babae na nagpakita ng yung ginawa ng babae na hindi nagawa nitong pariseyong ito. Kaya nga sabi ko, yung pagpapakita ng pagmamahal, yung babaeng ito ay siyang nagpakita ng malaking pagmamahal kay Jesus. Okay. So dito po sa John 13 verse 1 to 17 ay nabanggit itong bagay na ito. Pero before that, meron po akong story na it's a long time ago na nabasa ko pero dumating sa alaala ko habang ito ay sinusulat ko. Isa pong mag-ama, actually, sa story na ito, mag-ama lang po siya. Yung lalaki po, yung tatay, ay super yaman na. Pero patuloy pa rin po siyang naghahanap buhay, alang-alang sa kanyang nag-iisang anak. So, every time na yung anak po ay merong okasyon, events na dapat puntahan, na dapat samahan ng kanyang tatay, ay hindi po ito nagagawa ng tatay sapagkat every time na sinasabi niya, Daddy, may pupuntahan ako at kailangan ng presence po ninyo. Ay, sabihin mo na lang anak, ganito ako, napaka-busy ko. So, pinalampas ng anak yon sa mahabang panahon and then dumating yung kanyang kaarawan, sabi niya, Daddy, birthday ko today. Pwede bang lumabas tayo? Sabi nung Daddy, anak, hindi pwede kasi may trip ako for business. At alam mo naman, at alam ko naintindihan mo ko, na lahat ng ginagawa kong ito ay para sa iyo. Wala naman akong ginagawa na hindi para sa iyo. No? So, sa madaling salita, gano'n na naging usapan ng mag-amang ito. Pero dumating yung sandali na yung anak uli ay nag-invite, sabi niya, Daddy, pwede ba na this week wala ka kasigurong gagawin, mag-fishing tayo. So sabi nung daddy, anak, sorry talaga, busy pa ako sa trabaho ko, sa business natin. Alam mo naman na ang lahat ng ito ay para sa iyo.
So, walang nagawa yung kanyang anak, kundi magparaya uli sa kanyang daddy. Pero, the sad part of the story, yung kanya pong anak ay namatay. Hindi ko matandaan kung siya ay namatay naturally or nagpakamatay. At nabalitaan ng kanyang daddy na yung kanyang anak ay wala na. At nung matagpuan niya yung kanyang anak, ay merong nakasulat na papel na nakapatong sa dibdib ng kanyang anak. At nakasulat doon, Daddy, maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa. Yung pagtatrabaho, yung pag-iipon mo para sa akin. Ina-appreciate ko yan lahat, Daddy. Pero sa totoo lang, Daddy, hindi ko kailangan ang lahat ng iyan. Ang kailangan ko ay ang iyong pagmamahal. At doon, na-realize nung Daddy na lahat ng kanyang mga ginagawa ay wala palang kabuluhan. There's only one thing na kailangan lang ng kanyang anak. Ang kanyang atensyon, ang kanyang pagmamahal. Ngayon, iiwan ko po sa inyo kung ano ang pakahulugan nito sa bawat isa sa inyo. Sapagkat maraming tao ang minsan ay biktima nito. Na pag-iisa nila na sa pag-aakala po ay ang lahat ng ginagawa ng isang magulang sa kanyang mga anak ay isang pagmamahal, ang pagpuproduce ng marami at material na bagay o pera. Pero sa isang bata na isa lang ang kanyang kailangan, ang pagmamahal. Pero huli na ng lahat, yung pagmamahal na ito ay hindi na ipadama sa kanya ng kanyang ama. So, iiwan ko po sa inyo ang ibang detalye ng istoryang ito. Okay, sa mundo po natin, mga magulang at kapatid, ngayon, madalas po nating maririnig ang salitang love, pag-ibig. Sa loob at labas ng ating buhay, sa loob at labas ng ating pamilya, pag-ibig. At ito'y prominente sa mga tao lalong nagmamahalan, pag-ibig. Pero paano nga ba ang tamang paraan ng pag-ibig? So kung tatanungin mo siguro ang 10 tao, kung paano ang paraan ng tamang pag-ibig, may 10 kadahilanan din o rason kung bakit sila nagmamahal o umiibig. Tama siguro, no? Kung tatanungin mo yung katabi mo kung ano ang pag-ibig o ang tamang paraan ng pag-ibig, malamang ay meron din po yang isasagot. Okay, paano nga ba ang tamang paraan ng pag-ibig, lalo na sa nawawalang kaluluwa? Ayan. Sa John chapter 13, ipinakita ni Jesus ang isang radikal na halimbawa ng pagmamahal. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Okay, pamagat po nito, loving people like Jesus did. Ang pagmamahal sa tao gaya ng ginawa ni Jesus. Paano ba tayo magmahal gaya ng ginawa ni Jesus? Lalo na nga sa mga nawawala sa pananampalataya. Alam niyo, maraming pastor ang umimbento, katulad ng mga narinig nyo na sa amin sa ibabaw ng pulpitong ito. Kapag ang isang Kristiyano o kapatid natin sa pananampalataya ay nawawala, sinasabing ito ay nagwawala. Tama? Ito'y inimbento lang ng mga pastor na sa pagkakaintindi ko ay dahil ayaw ng mga pastor na ang tupa ng Panginoon ay nawawala. Nawawala. Kaya hindi man po namin tuwirang sinasabi na kami ay nasasaktan kapag nawawala o lalo na nga siguro pag nagwawala, hindi masakit sa amin yon. Kasi lalo na kung mahabang panahon na yung aming mga pangangaral, pagtatama, pagtutuwid, pagpapadama ng pagmamahal, pagsuporta, tapos biglang malalaman mo isang araw, sa panahon ng
sa panahon ng prosesyon ay makikita mong nakikiprosesyon. Alam niyo yung prosesyon? Yung luma at tradisyonal na relihiyon na pinagmula ng bawat isa sa atin. Na kapag panahon ng prosesyon, lalo na kapag araw ng Marso, araw ng buwan ng Marso, buwan ng Abril, kaya pala hindi mo na nakikita sa iglesia ay nagbalik sa kabilang bakod na kung saan ay hinugot ng Panginoon, inalis doon at dinala sa tama, makikita mo, matapos ang ilang taon, nadoon at nakikiparada na uli. May hawak na bulaklak, may hawak na kandila, nakamaskara pa minsan. Ano yung mga prosesyon na may mga maskara, mga kapatid? Yung parang may masquerade ball after the procession. Di ba? Nakakita na ba kayo ng mga ganong kapatid sa pananampalataya? Tapos, dati mong kapatid, kasama sa pananampalataya, tapos nagbalik loob sa dating pinagmulan. Di ba? Hindi ka malulungkot, masasaktan ka rin. Parang isipin mo, hindi ka man pastor, parang nasayang ba yung aking pagpapagal? Nasayang ba yung panahon na iniukol ko sa kanila sa pagtuturo ng katotohanan at pagkatapos makikita mong nagbalik loob muli sa dati? Di ba? So, ang tunay na pagmamahal, masasabi po natin, hindi lamang siya isang damdamin, kundi ang pag-ibig na Jesus ang modelo ng ating paglilingkod at pagmimisyon. Okay, ano pong goal natin today? Muli natin balikan yung John chapter 3, verse 1 to 17. At ating alamin, how do we love people like Jesus? Okay, number 1, actually 4 po ito. Tinanggal ko uli yung pang-4. Meron po tayong 3 SWS, tinanggal ko yung isa. Kasi wala sa Biblia, wala doon sa John chapter 1, chapter 13, verse 1 to 17, yung pang-4. Yung pang-4 po kasi, sabi ko, 3 ito. Ang 3 ito ay 3 SWS. At dahil 4, tinanggal ko, kasi yung pang-4, sabi ko, wala dito sa John chapter 13, na stay with SP. Tinanggal ko yon. Unang SWS, serve with sacrifice. Ayan. Okay ba yon? Number 1 natin. Serve with sacrifice. Ano po sa Tagalog yan? Paglilingkod ng may pagsasakripisyo. Di ba? Okay. Sa John chapter 13, verse 5, ang sabi po rito sa verse 5, then he poured water into a bowl and began to wash the followers' feet. He dried their feet with a towel that was wrapped around his waist. Or meaning, he began to wash the followers' feet. We knew Jesus was God the Son. Had come from the Father. Alam po natin yan. Galing siya sa Ama. And was returning to Him. Ito yung panahon na babalik na rin. Malapit nang bumalik siya sa kanyang Ama. Yet Jesus here, He performed the work of the lowliest servant. Sino po rito yung nagkaroon ng miminsang kasambahay? Dati, nagkaroon ng parang nagkaroon ng innovation lang from yung term ng alipin. Tapos katulong, alila, katulong, kasambahay. Medyo magkakapamilya rin yung salita, pero isa lang din ang kahulugan. Lamang, ngayon, ay pag ikaw ay nakabasa doon sa dyaryo, doon sa part na merong mga wanted, di ba? Wanted,
yaya, laba, laba, cook. Minsan, iba na po yung yaya, iba yung cook, iba yung naglalaba. Pero nung araw, isa lang yan. Isa lang. Ginagawa lang yan ng isang katulong. So para mas maganda raw, ginawa na nilang kasambahay. So pag sinabing kasambahay, ay para bang binigyan mo siya ng karapatan kumain kasama mo sa iyong hapagkainan. Kasi kasambahay na siya. Medyo bumabaw o tumaas yung reputasyon ng pagiging alipin. Pero meron ba tayong karanasan na meron tayong katulong na ginawa yung tinatawag na lowliest job sa iyong bahay? Yung hugasan ang iyong mga paa. Dahil katulong mo siya, ay pwede mong ipagawa lahat ng gusto mong ipagawa. At higit sa lahat, wala siyang reklamo sapagkat una, pinapasweldo mo siya. Pangalawa, nag-apply siya at ito ang in-applyan niya. Kaya kung ano yung gusto mong gawin sa kanya, pwede mong ipagawa. Pero alam ko, dahil mabait kang amo, hindi mo ipagagawa yung isang bagay na alam mo siguro na parang pag pinagawa mo siya, kahit alipin naman to, tao pa rin ito. Pero sa Biblia, pag sinabing alipin, they are almost hindi tao. Talagang alipin sila. At yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo sa paghuhugas ng kanilang mga paa. He did the lowliest job of servant. Yung pinakamababang gagawin. Kung iisipin po natin, ito pala yung pinakamababang trabaho ng isang alipin na pwede niyang gawin. Sa Old Testament, pag ikaw ay alipin, pwede kang matulog sa paanan ng iyong amo. Di ba may storyng ganon? Sino yung alipin na natulog sa kanyang paanan? Napagising, babae. Di ba parang ganon? Si Ruth. Di ba? Natulog siya. Wala siyang ibang intention doon, kundi dahil ang tingin niya ay siya is alipin, servant. Kaya sa story din ng bagong tipan, ang tingin ng mga lingkod ng Panginoon na although na sila mga apostles, pero in the eyes of Christ, they are the lowliest servant. Kaya nga pag sinabi doon sa malalim na pananagalog, alipin, kami mga alipin lamang ni Kristo na walang karapatang tumanggap ng pasasalamat sa kanino man, sapagkat ginagawa lang namin ang aming mga tungkulin bilang mga alipin ni Kristo. At ako'y naniniwala, mga kapatid, kahit sa pabago-bagong panahon at modernisasyon ng mundong ito, hindi nawawala ang salitang pagiging alipin pagdating dapat sa kaharian ng langit. At kung tayo man ay itataas ng Panginoon, doon sa salita o sa prinsipyo ng Bible, kung si Jesus ay king, tayo ay mga princess of the prince. Prince of princess. Di ba? Pero hindi pa yun. Habang tayo naririto, saka na natin isipin yun. Ang isipin natin ngayon ay yung ginawa ni Jesus during His time na pwede nating maging modelo bilang alipin ni Kristo. So ito yung gawain na pinakamababang alipin. At marahil ay sa bahay. Dahil kultura nga po ito ng mga Hudyo. Pero si Jesus na Panginoon ng langit, ang siyang yumuko upang hugasan ang maruruming paa ng kanyang mga tagasunod. Now, my question mga kapatid, ilang beses kayang yumuko ang Diyos sa tao? Ilang beses bumaba ang Diyos para abutin ang tao? Ilang beses bumaba ang Diyos para yumuko sa harap ng tao? Para gawin ang mababang bagay na ito. Siguro many times na. Pero ito yung pinakamatindi, mga kapatid. Yung si Jesus ay bumaba, yumuko sa harapan ng kanyang mga alagad. Dala ang isang plangganang may tubig na merong towel sa kanyang bewang at hinugasan ang maruruming paa ng kanyang mga tagasunod. Just imagine the King of Kings, the God of the heavens,
bowed down, kneeled before His servants. Mga alipin, hinugasan ng mas mababa pa sa alipin ang kanilang mga paa. Kaya nga si Pedro, makikita natin, wag Lord. Kasi hindi niya matanggap na yung tinatawag niyang rabay, yung tinatawag niyang Lord, ay nasa kanyang paanan at uhugasan. Kasi naintindihan ni Pedro yon. Naintindihan niya yung kanilang kultura, na alipin lang ang pwedeng gumawa noon sa kanya. Kaya ganun ang pag-reject niya. Hindi niya matanggap that the Lord of the nations huhugasan ng kanyang mga paa. So parang isang CEO, mga kapatid, ng isang malaking kumpanya, na siya pa naglilinis ng CR para sa kanyang mga empleyado. Bait siguro ng ganitong no? Asan si boss? Ando sa CR, nagkakaskas. Di ba? Meron kayang ganon? Pero walang makakaisip po nito. Pero si Jesus, yan ang ginawa niya sa paglilingkod. Sa pagmimisyon, minsan kailangan nating bumaba, magsakripisyo, gumawa ng hindi komportable sa ating mga buhay. Di ba sabi, yung minsan tayong kailangan bumaba, hindi sa level po nila bilang makasalanan, nagagawin po natin yung ginagawa nila, no? Kung kinakailangan bumaba tayo sa level nila, kung sila'y mahina, dapat mahina tayo, pero hindi yung ginagawa, yung kanilang mga gawaing mali. Para maabot lamang sila, katulad na sinabi ni Pablo, sa mga mahina, ako'y naging mahina para mailigtas lamang ang kahit papaano ang ilan sa kanila. So ang hamon po, mga kapatid, kung gusto nating abutin pa ang mga hindi nakakakilala sa Panginoon, dapat handa tayong magsakripisyo ng oras, lakas, mga resources, at minsan reputasyon, katulad ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Yung Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Sinasabi doon, bagamat siya'y Diyos, hindi na natili sa pagka-Diyos. Bagkos, sinabud niya. Ano ba yung mga salitang pwedeng kapalit doon? Pakahulugan pa, hinubad, tinanggal, inalis. Para lang tayo po ay maabot. So, tandaan po natin, hindi glamorous ang pag-abot sa tao, pero ito ang tunay na pag-ibig. So, ang paglilingkod naman natin ay may katapusan din. Pero habang tayo naglilingkod, may kasamang pagsasakripisyo. Diba? Pangalawang SWS. Speak with sincerity. Tayo magsalita ng may katapatan. Sa John chapter 13, verse 13 to 14, ang sabi po ni John dito, "You call me teacher, and you call me Lord, and this is right because that is what I am. I am your Lord and teacher, but I wash your feet like a servant, so you also should wash each other's feet." So speak with sincerity. Hindi lang po ginawa ni Jesus ang tama, kundi pinaliwanag pa niya ito. He didn't just act with love. He spoke with clarity. Mahal niya ang kanyang mga alagad, kaya tinuruan niya sila ng totoo at tapat. Para si Apostol Pablo, sabi niya, tinuro niya yung tinatawag na full counsel of God. Sa pagtuturo nga ni Pablo, di ba si Pablo po ang nag-iisa at tanging apostol na nagsabing, imitate Christ
as I imitate Him. Parang siya lang yung apostol out of the 12, pang 13 siya, kahit hindi kasama ng 12, pero siya lang po yung nagsabing, siya lang yung nag-imitate, gayahin mo si Kristo ng gaya ng paggaya ko sa Kanya. Di ba? Kaya naniniwala po tayo na sa lahat ng Kanyang misyon na pinuntahan, He speak with clarity. Buong counsel of God, wala siyang itinago, kundi itinuro niya ang lahat ng katotohanan at may katapatan. So parang isang doktor, mga kapatid, na may pasyente. Alam niyang may sakit ito pero ayaw niyang saktan ang damdamin niya, kaya hindi niya sasabing may cancer siya. Hindi katulad nung doktor na namit nung mga kapatid natin. Walang pagdadalawang isip. Lumabas kayo at nakakahawa kayo. So, di ba dapat ang doktor handang mahawa? Tama ba? Pag doktor ka, ilagay mo yun ang sarili mo na pwede kang mahawa. Kasi doktor ka. Eh kung ang doktor mag-check up sa'yo, takot kang maghawa, yung stethoscope, may iba pang tagahawak at 1 metro ang layo, ay layasan mo na yung doktor. At walang patumangga, wala man lang pagpreno na pagsasabing, nakakahawa ang sakit mo, hindi ka pwede rito sa klinik, baka mahawa kami. Pero itong doktor na ito, wag lang masaktan yung kanyang pasyente, parang sabihin natin, hindi niya gustong sabihin, may cancer siya. Kaya lang, ang problema, ang resulta, lumala. Lumala, kasi nga, hindi naman sinabi. So, ganun din tayo mga kapatid. Kung mahal natin ang tao, sasabihin natin ang katotohanan ng Ebanghelyo. Kahit mahirap, kahit masakit, sa simula. Alam po ba natin, mga kapatid, na kapag ipinahayag natin ang may katotohanan at katapatan, ang Ebanghelyo ay totoong masakit? Sino po rito ang nasaktan nung una niyang marinig ang pagpapahayag ng Ebanghelyo? Di ba? Masakit ang Ebanghelyo. Sa una, hindi masakit kasi yung part ng Ebanghelyo, yung kapanganakan ni Jesus Christ, the virgin birth of Jesus Christ. Parang yung mga tao, pag narinig nila, lalo na ngayon, magpapasko na, prominente naman at magiging common ang mga pananalita ng Kapaskuhan na ay sinilang ang tagapagligtas. What a good news! Ano pa? Ano pa yung bahagi ng Ebanghelyo? Pinahirapan, namatay sa krus para sa mga kasalanan? Magandang balita rin yun. Di ba? Pero yung pagdating sa salitang kasalanan at binanggit mo na ang isa-isang kasalanan na nakatala sa Biblia na bahagi ng pagbabalita o pagsasabi ng may katotohanan at katapatan, nasasaktan ang marami. At minsan, yun ang iniilagan po natin. Kapag tayo ay nagsasalita sa mga tao, ayaw natin silang ma-offend. Ang totoong Ebanghelyo ni Kristo ay very, ano ba ang tawag doon? Very offended po, nakaka-open talaga ang salita ng Diyos. Kasi ang ipinapahayag natin, yung banal na Diyos, nagkatawang tao, namatay, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi para sa kasalanan natin. At ano yung mga kasalanang ito? Mababanggit mo yung mga pagsasama ng hindi mag-asawa. Alam niyo po, meron kaming narinig, ano bang, dito po pala sa parte ng Sambuanga, mga kapatid, hindi uso ang kasal pero may nagpapamilya.
May anak na pero hindi pa ikinakasal. Molave. Molave, Zamboanga. May taga Zamboanga ba rito? Wala. Kasi, yung narinig namin, yung pastor na ito, nagpapastor doon. At ang pinagpapastoran niya, with the wisdom of the Lord, yung mga mag-asawa doon, hindi talaga mag-asawa, pero may mga pamilya na. Alam niyo kung bakit hindi uso ang kasalan doon? Kasi pag nagpakasal ka pa roon, sa parteng yon ng Mulabi, Zamboanga, kailangan mong imbitahan ang buong barangay. Pakakainin mo yon. Kaya sa takot nila, nagtatana na sila. At pag nag-aanak, uuwi raw sila at tatanggapin na ng lolo at lola, then buo na ang pamilya. Pero walang kasal. Dahil pag nagpakasal, obligado kang imbitahan ang buong barangay para pakainin. Eh kung wala kang pera, ang gagawin mo talaga, dahil asawang-asawa ka na, itatanan mo na lang yung babaeng pinakaiirog mo at iuwi mo, may apo na sila. At wala na po sila magagawa. Ganun pala sa barangay na yun. Sa bayan na yun ng Mulabe. Di ba? Ang hirap nun, magpapastor ka sa mga pamilyang hindi kasal. Pero siya pa rin po ang pastor doon. Kaya po ang paghayag ng salita ng Diyos, masakit sa simula. Pero ang challenge, sa pagmamahal ni Jesus, wala siyang tao na nagsabi ng totoo, ganun din po tayo. Hindi natin itinatago ang Ebanghelyo, kundi buong tapang at katapatan. Ibinabahagi ito dahil may malasakit tayo sa kaluluwa nila. Ano yung kasabihan po? There's no pain, no gain. Hindi sila aakyat ng langit kung hindi nila maunawaan ng Ebanghelyo. Masakit man, dapat ipahayag ng may katapatan at totoo. So we must speak with sincerity, with clarity. Kaya lagi po nating sinasabi sa paghahayag natin, huwag natin silang kilitiin. Huwag natin silang pakitaan na ang pagiging mananampalataya, ang pagtanggap kay Kristo is a bed of roses. Dapat nilang makita ang katotohanan. Mawawala ng halaga ang Ebanghelyo ni Kristo kung hindi natin sasabihin ang katotohanan ng may katapatan. Number 3 and last, SWS, stand with steadfastness. Tumayo ng may katatagan. Naalala ko yung istorya na meron ng naging pastor, hindi siya nagpapakilalang, he was a Muslim, but he became a pastor. At itong tao pong ito, hindi lang ordinary Muslim, he was an expert sa bomb making. Dahil siya po ay nagtitrain pa sa iba't ibang bansa sa Asia just to make a bomb. Gumagawa siya ng bomba. At alam niyo po, nung naging pastor siya, may mga, hindi tayo como lahat ay Pilipino, iisa ang kultura natin. Iba-iba ang lugar natin, may iba-iba ang kultura. At napakahalaga pala minsan, lalo na sa parting Mindanao. Sabi nga kung gusto mo raw talagang umuwi na sa Panginoon, mag-mission ka sa Mindanao. At magkakabutas-butas ang iyong katawan. At makakakanta ka ng I see the Lord. Kung gusto mo. Napakapalad natin kung minsan tayo ay tumatayo ng may katatagan
sa pag-abot sa mga tao, hindi nagkakabutas-butas ang katawan natin. Pero may mga kapatiran po tayo na malakas at matapang ang loob nila na pumupunta sila sa Mindanao para magpahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon. And even pala dito sa parte ng Baguio, lumalaki na ang community ng Muslim diyan. Yung Muslim community sa Baguio ay lumalaki na. At hindi na raw tayo dapat magulat sapagkat kung ang Muslim community sa parte ng ating Pilipinas ay malawak na. And you know what? Even sa Marikina, mga kapatid, nagulat din ako. Sapagkat meron na rin silang tinatawag na pangangaral. Alam niyo po yung orasan doon sa Marikina? Isang gabi, napunta ako doon, nakita ko na may nangangaral. And I thought, they are Christians, messengers of the Lord, proclaiming the gospel. Pero nung marinig ko yung salitang Allah, napaala ako sapagkat they are Muslims na nag-i-evangelize. And balik ako doon sa istorya, kapag tayo pala ay nagpunta doon, mga kapatid, we have to respect their culture. Dapat kang magpaalam doon sa pinakang-pinuno nila. At pumapayag naman po pala sila kapag inirespeto mo yung kultura nila na bago ka pumasok sa area na yon, mga kapatid, magpaalam ka sa pinuno nila. And that's the reason why takot tayong mag-evangelize kasi hindi natin alam yon. Pangalawa, takot tayong mamatay sa totoo lang. Pero sabi nga, kung gusto mo na makita si Lord, just go to Mindanao. Tayo mapayapa pa. Nakakatayo pa tayo dito ng may steadfastness. Kasi walang manraratrat sa atin. Alam niyo po, mga kapatid, itong Muslim na ito na born again, naging pastor, kaya ipinagbawal daw po pagka namimit siya, nagpapapicture, bawal po eh. Hindi ko matandaan kung nung nasaksihan niya na group of pastors and missionaries, pinasok yung isang lugar, hindi ko matandaan kung MILF or basta, alam niyo naman, di ba? Hindi ko po matandaan kung ano yung pinasok nila. Without the permission nung leader sa lugar na yon, pinalinya po lahat ng pastors and missionaries. At sinabi nung leader na ito, sino ang nagpapasok sa mga taong ito without my permission? Wala pong sumagot. Alam niyo po, ang ginawa ng leader na ito, pinagbubugbog po silang lahat. At ikinuwento nung pastor na ito, na sinasabi kong expert sa bomb making, nakita niya ng harapan at ikinuwento niya sa kaibigan niyang pastor kung ano ang ginawa doon sa pastors and missionaries. Meron nga pong isang pastor daw na binubugbog na, wasak na po ang muka, lumabas na ang bituka. And then, yung leader ay nagsabi, mga kapatid, na I give you one chance to live. Deny Christ. At ito nakakasyak, mga kapatid. Pastors and missionaries, they all denied Christ. Para lang mabuhay. Nagdala sila ng ebanghelyo doon. Hindi ho natin sila ma-judge, kamatayan ho yun eh. Tayo nga minsan, hindi tayo makatayo ng may steadfastness. Wala pa tayo sa lugar ng Mindanao. So sa John chapter 13 verse 1, praise C. Ang sabi po doon, Jesus has always loved the people in the world who were His. Now was the time He showed them His love the most. His whole life and ministry were a demonstration of His love. Now, He was about to show His people that the height and depth and length and width of
it. Yan po yung sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 18. Sabi ni Paul, and I pray that you and all God's holy people will have the power to understand the greatness of Christ's love, how wide, how long, how high, and how deep that love is. Christ's love is wider than the world. So long that we can never come to the end of it. So high, it reaches beyond the skies to the eternal dwelling place of God, as deep as the fathomless wisdom and purpose of God. Hindi po pansamantala ang pagmamahal ni Jesus, mga kapatid. Hindi pansamantala nung siya'y naririto, pansamantala lang din ang kanyang pag-ibig na ipinadama niya sa mga tao. Kahit alam niyang ipagkakanaulo siya ni Judas, hindi niya ito itinaboy, pinili rin niyang mahalin hanggang dulo. Meron ba tayong naging kaibigang Judas? O may kakilala ba tayong Judas? At sa kabila ng kanyang pagiging Judas, minahal mo pa rin siya? Ito, ayaw kong papasukin sa aking isipan. Kay pamilya natin, kaibigan natin, BFF natin, kung wala sila kay Kristo, they are mostly likely like Judas. Bakit? I don't know why. Pero ito yung klase ng pag-ibig ni Jesus. Hindi niya kailanman na sinabi kay Judas, lumayo ka Judas. Alam kong huhudasin mo ako. Di ba? Never. Pero pinili pa rin niyang mahalin hanggang dulo. So isang lighthouse sa gitna ng bagyo, kahit hinahampas ng alon, hindi ito natitinag sa pwesto, ganun din ang pag-ibig ni Kristo hindi sumuko. Kung tayo mga kapatid, ito ay hindi man katulad ni Judas, pero hindi ho tayo sinukuan ni Kristo. Hindi tayo sinukuan ng mga taong nagmahal kay Kristo. At bakit naman tayo susuko sa mga taong wala pa kay Kristo? Remember, they are lost. They are dead. Susunod sila kay Jesus kung katulad na natin sila. Minsan nga po, katulad na natin, hindi pa rin sumusunod kay Kristo. Di ba? Katulad na natin, laging laman ang simbahan, pero masakit sabihin na hindi pa rin sumusunod kay Kristo. Pero bakit natin susukuan ng mga taong alam ni Jesus? Remember that we are the ambassadors of peace. We are the ambassador of His love. Hindi tayo judge na inilagay ng Panginoon at isinugo at inuunang iniligtas sa membro ng ating pamilya. Ginawa tayong tagapaglingkod ni Kristo para tagapagdala ng kanyang pag-ibig. Wider than the world. Deeper than the ocean. Yan ang dala-dala nating pag-ibig. And then tell me, susuko ba tayo? Na hindi naman tayo nakaranas na sinukuan ni Kristo? Napakapalad or swerte nating matatawag na after the very first time on the day na ibinahagi sa iyo ang salita ng Diyos, tinanggap mo kagad siya at naging lingkod ka na kagad ng Panginoon. Di ba walang ganon? Nung matanggap mo yung Ebanghelyo, nandun ka na kagad sa simbahan nila at ikaw ay song leader na, manunugtog na, nag-i-encourage ka na, nag-speak ka na ng Word of God. True to life story, may isang pastor dyan sa San Mateo. Kasi ninong po ito ng kapatid ko. Na-hold up po yan dyan sa parting hindi pa masyadong civilized yung parting yan sa papuntang Batasan. Hinold up po siya. At alam nyo, sabing itong pastor na ito, medyo yung pastor po, hindi naman sa inaano ko siya, pero malambutin po ito eh. Ninong ito ng kapatid ko. A true to life story, hinold up po yan. Alam nyo, sabi nung pastor, hey, wait!
Halika sa bahay, marami ka pang makukuha. He invited the whole dapper to come to his own house. And then, lumipas po ang maraming taon. Yung pastor pumunta sa isang convention. Alam niyo, may isang lalaki lumapit po sa kanya. At ang sabi niya, Pastor, I am very, very grateful na hinold up kita. Ha? Ako yung lalaki ng hold up sa inyo. Now, I am a pastor. That's the truth of our faith. May kakilala ko, nagsishare ng gospel sa jeep. May nakasakay po siya. Alam niyo po, ang layunin ng kanyang nakasakay, kung hindi ako nagkakamali, hold upin niya o pasabugin niya yung jeep. Itong lalaking ito nag-share ng gospel. Narinig niya yung pangangaral ng lalaking ito na bago ang kanyang isipan. At least hindi itinuloy na convict. Pero ito ba yung mga taong susukuan natin? Remember, yung mind, magkaroon tayo ng kingdom mind setting, mga kapatid. We are the ambassadors of Christ. Ambassadors of peace and love. Hindi ho tayo pinadala bilang hukom sa lupang ito, mga kapatid. We are the peacemaker. Tayo rin, hindi umaatras, hindi dapat umatras. So tayo rin kahit paulit-ulit tayong tanggihan, kahit paulit-ulit saktan o hindi pansinin, manatili tayong tapat sa pagmamahal sa kanila. Alang-alang, quote-and-quote, alang-alang kay Kristo. Hindi yung alang-alang kung sino tayo, kundi laging alang-alang kay Kristo. So ang challenge, muli ang tunay na nag-evangelize o nagsosolwin o nagmi-mission ay hindi isang seasonal lamang. Hindi lang kapag feel mo o pag may event. Alam nyo, ang challenge ko po, pag may event, kung magpapakain ka sa birthday mo, kung birthday mo, gamitin mo para ma-evangelize ang mga taong kakilala mo na hindi pa Kristyano, and let's speak about the truth of the gospel. Ano bang mga event na dapat ay puntahan natin at maipahayag ang salita ng Diyos? Pero hindi para tayo makipagkumpetensya. Tama naman, sinabi ng ating minamahal na pastor nung nakaraan na may namatay, kung may nangangaral na, leave it to them. Pero kung wala, samantalahin natin. Kung may event, o minsan may event, gamitin na natin for the glory of the King. Gamitin na natin para si Kristo ay mahayag. And always remember and see the people, they are lost. Kailangan nilang marinig ang magandang balita mula sa Diyos. So kapag nagmahal ka gaya ni Kristo, magpapatuloy ka. Sino nagmamahal dito kay Kristo? Magpapatuloy ka. Sino nagmamahal kay Kristo? Magpapatuloy ka. Sino nagmamahal kay Kristo? Magpapatuloy ka. Kahit walang papansin. Kahit may rejection. Kahit pagod ka na. Alam niyo, minsan, maganda yung ginagawa po natin. Sinasabit natin yung karatula kahit walang pumapansin. Kahit sila ay busy sa pagpapapayat, na pagkatapos magpapayat ay kakain na naman ng pampapataba. At tayo nakasabit doon, Jesus loves you. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Baka kaya hindi nila naintindihan yun, ano? Sa minamahal natin, pastor, request natin, tagalugin natin kaya. Kasi ako'y naniniwala na iba ang English ng Biblia. Kasi very spiritual to. Pero yung English na napag-aralan sa mga eskwelahan, naintindihan nila. Hindi naman nila napag-aralan sa 4 years nilang course ang salitang repent. So paano sila magre-repent? Di ba?
Sino nag-aral dito? Ang daming nag-aral. Tinuro ba ng professor niyo yan na repent? Wala. Ang Diyos lang nagtuturo. Si Jesus lang nagtuturo na repent. Tagalogin natin minsan, magsisi na kayo. Close parenthesis. Kayong mga sasayaw. Mga nagsusumbar. Magsisi na kayo. Malapit na dumating ang paghukom ng Diyos. Ang laki, very volume letter. Pag hindi ho talaga nakinig, yung lugar na yon, wag na natin balikan at pagpagana natin ang alikabok. For many, many times na ipinahayag na natin, English at Tagalog at sinabi na, magsisi kayo, magbalik loob kayo sa Diyos, at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kung wala pa rin mga kapatid, leave it to God. Let the Lord judge them. Lipat tayo sa kabila. Lagyan natin ang guhit. Ito, Lord, bahala ka na. Ginuguhitan namin to. Lahat ng mga sumasayaw na hindi pumapansin sa amin, mahal namin sila. Pero dahil hindi sila marunong makinig, Panginoon, tinagalog na namin, bahala ka na, Lord. Ipinapagpag namin ang aming alikabok. Eh kaso umulan, ang mga putik namin sa aming mga paa, iniiwan namin sa lugar na ito in the name of Jesus. Woe unto them! Okay ba yan? May isang taon na ba tayo ron? Meron na? Susuko na tayo? Doon lang naman tayo sa tabi lilipat eh. Bibilugan lang natin yung sakop nila. Ang challenge, muli ang tunay na nag-evangelize, nag-social win, yon, hindi lang seasonal. Kahit may rejection, kahit pagod ka na. Sa pagtatapos, mga kapatid, ang pagmamahal ni Jesus ay may tatak na SWS. Una, serving with sacrifice, speaking with sincerity, stand with steadfastness. Mga kapatid, sabi ng isang awit, people need the Lord. And they are looking for a true love. At tayo po, mga kapatid, ang daluyan ni Kristo sa panahon ito. Bago po ako manalangin, you can sing this song. People need the Lord. Amen? Diyan lang po kayo sa pagkakaupo nyo. Ayaw ko kayong mapagod. Stay lang kayo dyan. At gusto ko pong i-meditate ang bawat liriko ng awiting ito. Alam niyo po ang kantang ito, di ba? Pero tatagalugin po natin. Kakantayin natin sa Tagalog.
puso. Amen. Kailangan nila ang Panginoon. Kailangan nila ang Panginoon. Sa Diyos. Hallelujah. Tayo ay tinawag niya sa mundong malitaman. Ano pa higit kaya sa buhay kong kanta nila? Ang hirap nila'y tila dahil kay Jesus. Atin ang ipahayag salita ng Diyos. Dakila naming Diyos, aming Panginoon, pinupuri ka namin at muling pinapasalamatan sapagkat binigyan niyo kami ng bahagi na maging tagapag-ani ng mga tao maluluwa sa mundong ito. Ayon sa aming kakayahan, ayon sa aming maabot. Pero patuloy kaming humihingi ng tapang karunungan upang makapagpatuloy sa banal na gawain pong ito. Bigyan niyo po kami ng tapang na umabot anuman ang kalalagayan ng tao sa lipunan pong ito. Hindi lamang sa mga taong mahirap, kundi sa mga taong meron ding salapi, sa mga taong may mga pinag-aralan. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob upang sila'y maabot at may bahagi
ang iyong ebanghelyo ng may katotohanan at katapatan. Kung sila'y ibig mo, Panginoon, na maligtas, siya rin po ang nais namin, Panginoon, bilang inyong mga lingkod. Gaano man kahirap, gaano man ang aming maranasan, Panginoon, tulungan niyo po kaming tumayo, bitbit ang iyong ebanghelyo, bitbit ang mensahe ng langit ng may katapangan at katatagan. Ama, alam po namin kami magtatagumpay. Alam po namin, Panginoon, na kami inyong sasamahan dahil ito ay iyong kalooban. Maraming salamat po. Naniniwala po ko, Panginoon, ang iglesyang ito ay hindi nyo lang ibig maging dumami ang tao, kundi ibig nyo, Panginoon, na bawat isa sa amin ay maging instrumento ninyo, Panginoon, na maging tagapagdala ng mabuting balita. Balita ng iyong pag-ibig, balita ng iyong pagliligtas, balita ng iyong pag-uukom. Kaya muli, pinupuri ka namin, niluluwalhati sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at salamat po sa mga paalala ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, kailan natin iaalay ang ating buong buhay upang maakay natin ang ating mga mahal sa buhay, palapit sa ating Panginoon. Amen? And itong oras po ito ay oras na po ng ating mga babalik kaloob sa ating Panginoon, ang ating mga tithes and offering. So, tayo po lahat ay magsitayo para sa ating pagkakaloob sa oras na to. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know that standing and believing I can do all things through Christ who strengthens me. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Ayan, purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Sa message na talagang I feel a conviction ni Lord
at conviction po ng banal na Espiritu. Kaya po ba talaga nating maglingkod na katulad ni Lord Jesus? Kaya ba talaga? Okay. Sige po, bago po tayo benediction sa closing prayer, tinatawagan